Tama nga talaga si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ang Marcos administration is veering toward dictatorship. At hindi lang ang presidente, mga kababayan, ang nag-aastang diktador ngayon, kundi pati na rin yung mga tao sa gobyerno, mga kababayan, dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kagaya na lang nitong COMELEC, mga kababayan. Na Diyos mio. Daig pa si Hitler. Dahil nakita nyo naman sa mga balita, mga kababayan, yung abogado, abogado pa yun, mga kababayan, na nagmagandang loob pa, na in-expose ang vulnerability ng mga voting machine, mga kababayan, ngayong paparating na halalan, ay kinasuhan. At hindi lang yan, gusto pang ipadisbar, mga kababayan. At hindi lang yan, mga kababayan. Pati na rin yung ordinaryong tao, mga kababayan, na walang pakialam sa COMELEC. Walang kaalam-alam sa COMELEC, mga kababayan, na nag-exist pala yan. Yung isang 20 years old, mga kababayan, na sumali sa game show at tinanong kung anong ibig sabihin ng COMELEC, hindi niya alam. Gustong ipatawag ng COMELEC, mga kababayan. Para mukhang pinasampina talaga. Come here. Halika dito. Hindi mo alam yung COMELEC. Pinatawag, mga kababayan, at ang sabi nitong kasama nito, Pasio, ang purpose daw, mga kababayan, ay mukhang ipapahiya dahil hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng COMELEC. Panoorin niyo po. Speaking of Kengkoy, alam mo kanina nung sinasabi mo sa akin ito? Payaso, patawa. Ito mga COMELEC, mga kababayan. Ay, akala ko nagbibiro ka. Kasi palagay ko lahat tayo nakita natin yung contestant. Ito yun, mga kababayan, Wala na nga pakialam sa politika, pinatawag pa ng COMELEC. Trivial matter to. Dahil hindi alam ang ibig sabihin ng COMELEC, mga kababayan, sa game show. Itong sabihin ito kasi this goes to the pettiness of some of our government. Pettiness. That's true. Ba't ganon? Hindi ko alam yung pangalan ng babae, di ba contestant babae. siya sa isang programa, variety show, noontime variety show dun sa isang stasyon. Yes. Tinatanong siya kung ano yung COMELEC, hindi daw niya alam. Hindi ko alam. Hindi ko siya Boto, although 20 years old na siya, etc. Siguro nasa college siya yun, mga kababayan. Umalay natin, hindi nakatungtong ng college. Mahirap i-judge, mga kababayan, dahil hindi naman lahat ng Pilipino nakapag-aral. Hindi naman po lahat ng tao. Although, kahit pa nga nakapag-aral, mga kababayan, bobo pa rin. Example na lang, yung ilang mga kongresista, mga kababayan. Pabida-bida dyan sa Quadcom. Diyos mio. Parang mga walang common sense. Nakalungkot. Kasi at that age, 20 ka, dapat alam mo na lahat ng yung mga kagawaran, mga tanggapan ng gobyerno. Kung ikaw ay nag-aral 20, ano ba yung 20? High school, college na yun. College. Diba? Okay, so hindi alam ng tao. Pero hindi niya alam. Akala ko talaga nagbibiro ka nung sinasabi mo, pinatawag. Anong ginawa nila sa babae, mga kababayan? Pakinggan nyo, Chairman Garcia. Pinatawag talaga, At sabi niya, anong gagawin niya? Halika dito. Bakit hindi mo alam ang COMELEC? Lecturean kita. Tapos, sigurado, mga kababayan, kukuyugin siya ng media o andun ang media. Propaganda. Tumatakbo rin ba itong si Garcia? Papansin, mga kababayan, ipaalam at ibigay ang mga impormasyon sa dalaga kaugnay sa mandato at ginagawa ng ahensya. Dagdag pa ng Paul Body Chip. Ngayon, alam na lang babae. Hindi mo na kailangan ipatawag dahil after nun, sinabi na ang ibig sabihin ng COMELEC is Commission on Election. Hindi mo na kailangan ipatawag. Para saan pa? Pabida sila, mga kababayan. Gusto siguro mamahiya. Na may ibang kabataan pa ang hindi lubos na nalalaman ng COMELEC. Kaya't mahalagang paigtingin pa ang voters education sa bansa. Tama yun. O kaninong responsibilidad yan? Ikaw ang dapat ipatawag, Garcia, dahil siguro kulang ang information drive mo. Pumunta ka sa mga paaralan. Mag-information drive ka para aware ang mga bata sa kung ano yung COMELEC na iyan. Ikaw pala ang inutil Tapos sisisihin yung bata, mga kababayan. Hindi na nga bata yung babae na hindi niya alam ang COMELEC. Tingin natin yung voters education sa bansa. Pero para ipatawag mo naman ito, para ano? Pahiya. Anong? Parang ganun. Sabi nga, para ipahiya. At saka para magpropaganda. Bida-bida. Anong kapangyarihan mo para patawag ang isang daig pa. Ito na siguro ang sinasabing diktadura, mga kababayan. At ang isang hindi botante nga anong jurisdiction mo sa isang pangkaraniwang tao para patawag mo? Kagaya ng mga kongresista, mga kababayan, kapag nasaktan sila, patawag agad. Etong PNP, lalong-lalo na si Diwatore, file agad ng kaso, search warrant agad. Kahit pa mabait yung iyong layunin,
Ay, alam mo, Iha, ito yung ganyan. Ang weird eh. Isang kaululan, di ba? Ano tatawag mo? Taka din ako, sir. Ano ba yun? Sausaw ba yun? Super sausaw. Sa issue. O ang gawin mo, Ay. ibig sabihin niyang hindi alam, may mga tao hindi nakakaalam ang COMELEC. Kulang yung Public Information Office ng COMELEC. Oh, ikaw pala ang hindi nagtatrabaho, Garcia. Pumunta kayo sa mga paaralan, ungas. Kung sino mang namumuno noon, dapat double time. Kasi may eleksyon eh. Now should be the time. At please, mga kasamahan, hindi lahat ng tao ay kilala o alam kung ano yung lahat ng kawani. Hindi pwedeng 100% awareness. Yes. Kaya nga, si PBBM nga parang hindi alam yung Solgen. Di ba yung sa interview? Sino yung Solgen mo? Ano? Yung Solgen mo po, Mr. President, sino? Ha? Ano yan? Parang ganyan pa. Tapos, binigkas talaga ng reporter, Solicitor General! Oh, hindi alam ni Nagva, mga kababayan. Tapos ang sabi niya, ay, pag-iisipan ko pa yan. Dami ng Pilipino. Si Bill Clinton. Tapos eto pang isa, mga kababayan, ang kinasuhan nila. Ang Kengkoy parang pikon eh. Katulad ditong ginawa niya sa isang abogado. Yun pa yun. Eto napakasama, no? May isang abogado, ang pangalan ay Tony Respicio ba? Yes. Respect. Siya ay isang abogado, Yes. isang CPA, at isang, IT. maituturing na nating IT expert, di ba? International daw siya. Oo. Talagang sa world daw siya, nagtatrabaho. In-expose niya ang kahinaan ng system ng COMELEC, mga kababayan, na posibleng mahack. Siya pa ang kakasuhan. Sa halip na tanggapin, mga kababayan, na ang kanyang suggestion para maiwasan ang hacking, kinasuhan pa. Parang, kung sinong magrereklamo kaso, at hindi lang yan, mga kababayan, parang babaliktaran pa siya ng kaldero dahil ipapadisbar siya eh. Pati yung pagka-CPA niya, mga kababayan, ipapatanggal. Mio. Pagka-abogado, aside pa yan sa kaso na mayroong parusang kulong. Grabe. Tinignan niya yung sistema ng COMELEC. Sabi niya, mayroong daw rule na, hindi ako election lawyer eh, hindi ko alam ito eh. Apo. Meron daw rule na yung machine, yung PCOS machine ay i-connect sa internet. Sabi niya, wag niyong gawin yan kasi yan ay mahahack. Posibleng mahack. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano mahahack yan. Ganito, ganyan yan. Yun ay, since siya ay kandidato rin sa Isabela, sa isang lugar sa Isabela, for vice mayor. Opo. Ipinagbigay na alam nila doon sa provincial registrar nila. Hindi siya pinansin. Sa municipal. Sabi niya, hindi ako pinansin, dismissive daw. Hindi pinansin. Wala yan, huwag maintindihin yan. Kaya napilitang mag-post sa social media, mga kababayan. Totoo yan. Out of his concern, Out of his because concern. a lawyer is an officer of the court. Correct. We are sworn to uphold justice. Nandun sa sinumpaan namin yan eh. Opo. At dapat alam yan ni Chairman Garcia. Palo. Magpo-post ako ng video na pwedeng i-hack. Kumbaga sa ano niya, na-konsensya din Oo. siya. Out of his concern. Opo. Tama yung sinasabi. Hindi ko kinakampihan. Hindi ko kilala yung kumag na yun eh. Nakita ko lang yung kahapon eh. Nung nag-update ako sa mga panyanyari. Panyanyari. Itong pinatawag ni... Ang weird talaga. Ako na weirduhan. Ang weird. 2 points na siya. Anyway. Kinasuhan, mga kababayan. Yan ang anyway. At gusto pang ipadisbar ng COMELEC, mga kababayan, sa pangunguna ni Garcia. Anong tawag dito? Hindi pa ba ito diktadura? Sa panahon lang ito ni Ngagba, mga kababayan, na coincidentally ang tatay ay binansagang original diktador ng Pilipinas. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.